Kaya po, may mga nagsasabi, inuulit ko, may mga nagsasabi, Tatay Ram, dapat tinapon mo yung mga ano niya, sinulog mo. Hindi po, hindi ko kayang gawin yon kasi yung mga taong nagbigay po ng mga regalo na yon, kaya pinaghirapan po nila yon. At sabi nga, dugot pawis po nilang ano yan, pagmamahal po nila kay Kuya yan. Kaya hanggat hindi po siya umaharap dito, iingatan ko po. So yun po, stop po muna natin. Just a heads up lamang po in this video. Pag-uusapan po natin is tungkol nga po dito sa nabanggit ni Tekram na marami kasi talagang mga nagsasuggest. Marami ako nababasa mga comments na gusto nilang ipasunog or ipatapon na lamang daw po yung napakaraming mga damit, mga gamit ni Dave. Which is sabi nga po ni Tekram, hindi daw po niya kayang gawin ang mga ayon kasi nga po dugot pawis po yung puhunan or dugot pawis yung ginamit ng mga sponsors para lamang talaga makapagbigay ng ganoong mga gamit kay Dave. So para din sa aking sariling opinion is wala namang kinalaman po yung mga gamit ni Dave sa kung ano man ang kasalanan niya. Kung galit man po tayo kay Dave is hindi po natin dapat isali yung mga gamit niya kasi nga non-living things naman po yung mga gamit, so kumbaga walang kinalaman ang mga yon sa kung ano man ang kasalanan na nagawa ni Dave sa Tekram family. At tama po yung sinasabi ni Tekram na pinaghirapan po yun ng mga sponsors at hindi naman po lahat ng mga sponsors na nagpaabot ng mga gamit ni Dave is kumakampi nga po sa kanya ngayon. Majority or marami pa din po talaga yung mga nagpaabot kay Dave before na mas kampi nga po kay Tekram ngayon. Pero inulit ko nga kahit na hindi man kampi kay Tekram yung mga nagpaabot ng mga gamit na iyon is hindi po natin pwedeng sunugin or itapon yung mga gamit na iyon kasi nga po ay dugot pawis po ang puhunan nila sa mga gamit na iyon at wala pong kinalaman ang mga gamit na iyon sa kung ano man ang kasalanan ni Dave. Ayan. So baka may magalit naman po sa akin kasi sa mga comment ko na ganito. So gusto ko lamang pong maging kumbaga kung ano po yung kababaan ng loob na ginagawa or laging sinasabi ni Tekram is yun din po yung aking sinusunod. Ayan. So ipapatuloy po natin. So kung talagang hindi ko kami harapin at hindi ko kahit magbibigay ng kahit konting pagkilala o pagmamalo sa amin o respeto pala, wag na lang yung pagmamalo, respeto na lang para kasi ang dami ng tanong, nadadagdagan kasi ayaw ko naman dito na may mga mabiktima yung mga kinakasama mo, yung mga kasama mo ngayon. Yun yung kinakatakot ko, yung may pa sila. Ang dapat kasi nilang gawin yung turuan ka na mali ka nga. Yun nga po sana dapat yung turuan sana si Dave na mali nga po yung mga ginagawa niya. However, imbis na ipaintindi po kay Dave or sabihin kay Dave yung mga mali na iyon, is mas ginagatungan pa nga po nila para mas lalong lumaki yung galit ni Dave kay Tekram at sa pamilya nito. Dapat Kuya Dave, pag humingi ka na ng tawad, yun lang naman yung solusyon doon. Humarap ka sa amin, humingi ka ng tawad. At sa akin, inuulit ko, kung hindi doon sa iyo pala, hindi mo kami tinignan bilang mga magulang mo, doon sa pagpalo ko, hinihingi ko ulit ng patawad. Sorry Kuya, kung ano man yung pagpalo ko nun. Pero sa tingin ko, yun yung para madisiplina nga. At alam mo kung ano yung pinagugutan ko nun. Kaya minsan, sa sobrang, siguro, alam mo naman, sa dami-dami ng minsan pagka medyo, pag napuno na nga yung salo, alam mo naman, pero kung wala namang pinanggalingan. Oo nga, sa kasabihan nga po, kapag puno na ang salop, ay kailangan na nga pong kalusin. So, hindi naman po robot si Tekram na na kayang tiisin lahat siguro ng mga kasalanan sa ganito ganyan. So tao din po siya na may puso. So kapag napuno na talaga ay kailangan na din talagang i-harvest kumbaga. So kung napalo man po ni Tekram si Dave before, which is mga ilang beses lang naman daw po at hindi naman ganun kasakit yung palo siguro, is ginawa po niya iyon dahil nga po may kasalanan na paulit-ulit. And also yun po is kumbaga pagdidisiplina kasi nga po itinuring niya pong anak yung bata. However nga po, recently nalaman nga po nila na hindi pala magulang or tatay ang turing ni Dave
sa kanya, kaya humihingi ng tawad si Tekram kahit na wala naman talaga sana siyang kasalanan, kasi nga po pagdidisiplina sa bilang magulang naman sana ang kanyang ginagawa, kaso nga lang hindi siya kaya siguro nagagalit or sumama yung loob ni Dave dahil nga po hindi naman tatay yung turo niya kay Tekram, kaya humihingi ng tawad si Tekram sa kasalanan naman na hindi niya sana or hindi naman niya ginawa. Ayan, kumbaga yung role ng isang magulang, yun po yung ginagawa ni Tekram, pero minasama po ito ni Dave. Ayan. Kagalingan, di naman magagalit si tatay. Yan lang kuya, dalangin ko pa rin kahit anong ginawa mong ano sa amin, dalangin ko pa rin yung ikakaganda ng buhay mo. Kasi ayaw ko naman mangyari na darating yung panahon na mahirapan ka at pagdudusahan mo to. Pero hanggat maaga, sa tingin ko, umarap ka na talaga para mawala na sa puso mo yung ano. Pagka talagang hindi mo hinarap yan, pag di mo kami hinarap, mas mahihirapan ka. Yes, talagang mas mahihirapan siya kapag hindi niya hinarap ang problema na ito. Gaya nga po ng sabi nila palagi, or parang nabanggit yata ito ni Lolo A na yung problema dapat hinaharap, hindi tinatakbuhan or tinatakasan. Kasi walang ibang magre-resolve pa nito kundi siya lang din. The more na mas lalo niyang ilalayo ang kanyang sarili sa Tekram family, the more na mas mahihirapan siya. Kaya mas okay yung mag-uusap-usap sila para magkaroon ng magandang closure at mapag-usapan yung mga bagay-bagay na nagpainit sa both sides. Ayan. Mahirapan ka talaga kuya kasi paano mo ipag-ano yung ano pa yung kasinungalingan, paano mo iyaano? Tatagpi-tagpiin. Oo, hindi mangyayari yun. Kukontra-kontra na eh. Oo. At alam mo yan kung paano tayo rumispeto ng mga taong pumupunta rito, paano natin sila estima, ganun. So yun lang, Tekram. Pag-pray Yung alam mo yung itinuturo ni Tekram na respeto, pagbibigay respeto sa ibang tao na itinuro nga po niya kay Davis, bakit biglang parang nabaliwala po yun lahat, nawala yun lahat dahil nga po sa pangyayari na ito. Na lumalabas nga po na nawawala na nga po ng respeto si Dave, hindi lang sa ibang tao kundi mismo sa mga taong nagmahal at nag-aruga sa kanya. pa rin po natin si Kuya kasi kahit saan niyo pa naman tignan, bata pa rin yan. Kaya lang, nasulsulan ni Tito Francis. Pero kung walang taong mas may utak mas may edad sa kanya, hindi naman pupunta sa ganyan. Naniniwala po ako doon. Thank you sa lahat ng support, mga katek. Ayun po. So, kung gusto niyo po mapanood yung buong mga sinasabi ni Tekram at Detection dito, ispuntahan niyo po sa YouTube channel ni Tekram doon sa naging live po nila last Saturday yata po iyon. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. Inulit ko nga po palagi na magaling po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na di mo po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. Then always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit na hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.